My Girl That Fall in Love with a Character by Achel L. Zythe. Myth, Duwende the Minyan, Duwende di Manan, isang dalagang napabayan sa larangan ng pagbabasa sa kusina. Kung ako ang tatanungin, oo cute siya. Mula sa malapandesal niyang pisngi, matang medyo singkit pero kita lahat ng mali, hanggang sa mabilog niyang mukha at matangos niyang ilong kung walang sandok na tumama. Sa height, hindi mo siya pwedeng maliitin, 5 feet 7 inches height niya, o 5 feet na kung may 7 inches na heels na kasama. Will, maganda naman talaga siya. Lakad pa lang, parang penguin na naligaw ng planeta. Bigyan mo pa ng payong, parang mushroom ng tinubuan ng paa. At sa ugali, mabait siya kung hindi lang sana ipinaglihi sa adobo. Oo, parang pusa siya kung pagiging cute ang pag-uusapan pero kapag tinuyo, parang pinagsanib na uso at tigre sa tapang. Ang mahirap pa, hindi mo pwedeng patulan, nangangagat kasi yung dalawang aspan niyang kaibigan. Anyway, bago pa tayo manuno, simulan natin ang kwento. This is Achel L. Zythe, isang loner na writer na ayaw ipabasa sa iba ang obra. Year 2015, Marble National High School, Marble Capital, Room 101 ang admin building, 3rd row, 5th desk from the right, isang black na notebook ang naiwan. Wala naman sana akong pakialam kung kanino, kaso bakit ko ba naisip na buksan? June 15, 2015, Dear Diary, first day of school, excited akong pumasok to meet new classmates. First subject, with Kia and Jan. Umupo kami sa 3rd row habang naghihintay ng klase. Habang ang iba ay may sariling topic sa kanya-kanyang grupo, one person with a pink eyeglasses ang nananahimik sa pinakalikod na row, 3rd desk from the left. At biglang nawala ang notebook sa kamay ko. Pagtingin, wala akong kasama sa loob ng room. Hindi ako minumulto, sadyang sa maling direction lang talaga ako nakatingin. And then, bigla na lang niyang sinipa ang paa ko sabay alis na parang nothing happened. Hindi ko alam kung nagalit siya dahil nabasa ko ang diary niya o nagalit siya dahil hindi ko napansin na nandoon siya. Pero kahit galit siya, ang cute niya pa rin. Teka, last row, 3rd desk from the left, ako yun ah. Wait, bakit nabanggit ako sa diary niya? Will, ano ba ang pakialam ko? 3 weeks na since nagsimula ang klase, malamang observation niya lang yung isinulat niya. Will, hindi talaga ako pala kaibigang tao. May mali ba doon? Actually, 3 weeks na, pero hindi ko pa rin alam ang pangalan ng iba sa mga kaklase ko, kasi nga, ano ba ang pakialam ko? From that moment, hindi ko inaasahang simula na rin ng mga unexpected things sa buhay ko. Yung tipong, gusto mong manahimik buong taon, kaso niyanig ng pagkakataon na mayroong siya kahit saan ka pa maroon. Oo, hindi ako makakaiwas dahil kaklase ko siya, pero dapat ba, kung saan ako nakaupo, nasa harap ko ang grupo nila. Tapos lahat ng quizzes at assignments, kailangan ba, corrected by Gwenze talaga. Ang nakakainis pa, every groupings kailangan ba kagrupo ko sila. Hindi naman sa pagrereklamo, pero ma'am at sir naman, kahit pamangkinta ng principal, hindi dapat sa lahat ng oras ay pagbibigyan. Pag ninas ako jojowain ko to. Will, maganda naman siya, matalino at higit sa lahat, may pera kaya hindi mo na kailangang gumastos. Ang kaso, ayaw ko ng abala at wala nga akong pakialam sa mundo. Hindi naman sa hindi ako nagkakagusto, weird lang kasi. Isipin niyo, una, siya yung babae tapos siya ang nagbibigay motibo. Pangalawa, maganda siya at may kaya sa buhay, ako, nerd na nga huwag pa kwarta. At ang pinaka-weird sa lahat, literal na para kaming number 10, siya yung 0 at ako yung 1. Alam niyo yung, kinyulang kasalaman, tapos siya, mukhang sa kusina na nakatira. Wala naman sanang problema sa ganon. Basta kayo na ang bahala mag-isip ng reason. Lumipas ang ilang buwan in the same settings at habang tumatagal, lumalala pa ang mga bagay-bagay. Hanggang sa dumating sa point na biglang umulan ng malakas at nagkaroon ng kunting baha. Ang malas lang, nasa kantin ako that time, sa Alpha Building na katabi ng main gate, at kailangan mong dumaan sa gitna ng campus oval para mabilis na makarating sa admin building dahil kung sa pathway ka dadaan, parang inikot mo na rin ang kalahati campus oval at pareho lang ding walang masisilungan. In short,
kailangan mong dumaan ng baha at ulan para makabalik sa room at siguradong hindi ka roon makakabalik ng hindi nababasa dahil sa lakas ng ulan. Ngunit hindi nagtagal. Alzeth, sundo muna sa pinto, pagtawag bigla sa akin ni Kara, isa sa mga masasabi kong kaibigan ko. Sana all may sundo. Bahay na yata ang dalaa, pero naman ni Jade, BF ni Kara. At paglingon ko sa pinto, nandoon nga siya, dala ang isang oversize na payong at ang bag ko. Naku naman, wala na tayong magagawa dyan. Paano ba yan, mauna na ako, sagot ko na lang sa dalawa. Sa dami ba naman ng susando, but, okay baka sabihin, ang dami kong arte, sinundo na nga. Anyway, lagi naman siyang papansin kaya walang bago. I walk toward her. Sabay, ang cute mo talaga. Ang bigat ng bag ko sabay hawak sa kamay niya na may dala sa bag ko. Then, agad kong kinuha sa kanya ang bag at isinuot sa balikat ko. Then, lagot tayo sa tita mo nito, basa ka na sabay punas ng panyo sa kunting talsak ng ulan sa mukha niya. Naku po, yung maputi at makinis niyang pisngi, parang hinog ng kamatis. Oops, sobra yata, sweet Kayo na ba, wika ulit ni Jade? Hindi pa, payag si tita, hindi ko talaga inaasahang isasagot ko yun pero paglingon ko, hindi lang pisngi yung kulay kamatis, yung buong mukha nagkulay mansanas na. Alzeth, remind lang kita, wika ni Karen na may malalim na tingin at nakakairitang ngiti. Oo na, sagot ko na lang sa kanya. Ano ba yung sinasabi nito, Mr. Brainkill, yuziso naman ni Jade sabay pisil sa pisngi ni Kara. Mayroon ba? Anyway, tama na ang harutan, nilalamig na yung ibang nakatingin See you, sabay hawak sa kamay ni Gwen na may hawak sa payong niya. What the hex, ano ba ang ginagawa ko sa sarili ko? Di pa talaga nadala sa nangyari last year ha? Anyway, ano pa ba ang magagawa ko? Nasa pathway na kami habang nasa gitna namin ng oversize na payong niya na hawak niya ng kaliwang kamay at hawak ko naman ang kamay na yun para di siya mahirapan. Oo, alam ko na iniisip nyo. Bakit ko ba to ginagawa kung wala naman akong gusto sa kanya? Simple lang, mabait ako Isipin nyo naman, nag-effort yung tao sa pagsundo sa akin, syempre ibibigay ko rin yung expectation niya. At syempre ayaw ko talaga sa magiging resulta nito. Pero ganun talaga, mangyari ang mangyari, wala akong paki. At gaya ng inaasahan, after that rain, simula na rin ang kalokohan. I mean, simula na rin ang bagong pahina ng buhay. Kung paano, hindi ko talaga alam. Basta, wag nyo na lang pakiligin kung ayaw ni Ong Jiaoen, baka tutuhanin, kayo din. Anyway, like what I said, mangyari ang mangyari kaya yari talaga ako sa mga nangyayari. At yung balak kong manahimik buong taon, next life na lang siguro pag may pagkakataon. Sa ngayon, ay enjoy na lang muna natin kung ano ang nasimulan. Yung tipong, Hi Gwen, ang ganda mo ngayon Hanggang sa namalayan ko na lang, may jowa na ako. Naku po, ano na ba ang nangyayari? Sa duwende nagpahaging pero bakit sa tikbalang dumiskart at ang bagsak, sa mayor ng klase?